write na prompt sa ChatGPT to create you a script. Then after maka-create ng script, minsan kasi si ChatGPT hindi basta marunong ka lang mag-prompt talaga. Tawag nito, mag-gather mo talaga siya ng tama. So, pag nag-gather ka na ng script, ayun, doon na papasok yung mga pabasa ng mga stock videos. Yung mga stock videos kasi, di ba may mga site na nagbibigay ng mga stock videos. It was copyright na lang naman siya as long as yung voice over. Kasi si YouTube kasi nagbabasa sa voice over eh. Pag parang robotic yung datingan ng YouTube automation mo, failed ka talaga. Demonetize ka talaga niyan. Hindi ka talaga mag-ano. Pero pag nakikita mo na parang human talaga yung tinitimpla nyo pa sa 11 Labs talaga yung tinitimpla talaga. Matinding timplahan niya. Oo. Matindi-tindi yun. Oo. Kasi may mga tonality dyan di ba? Yung may mga tinitweak ka na parang pero pag pag ikaw lang din, pag hindi ka naman kasi hindi siya matatawag pag automated pag ikaw na mismo voice over. Pero parang din kasi makakatulong sa iyo in the long run. Kasi yung purpose naman natin dito long run Hindi naman tayo nang kikita lang sa isang video, okay ka na, tapos ka na, wala. So mas recommended mo na voice over na voice over na tao talaga. Kumbaga babasahin na lang yung sabagay ChatGPT na may script, babasahin mo na lang. Kaya nga, 'di ba? Wag na maging tamad. Okay. Pero kaya nang ano ba tawag dito? Transcript. Hindi, i-duplicate yung voice mo Pwede, meron ng mga AI ngayon Pero sa tingin mo ba makaka-catch up? Most likely makaka-catch up din sa YouTube, no? Madidetect din yun. Kasi may mga scammers na, brother Tsaka yun, hindi siya madedetect kung marunong ka. Kasi marunong ka mag-tweak. Kama. 'Di ba kasi yung robotic dire-diretso Oo nga. 'Di ba? Sa halata kahit say mo pa ng boses 'yan pag kahit ikaw naman magbasa ka wala kang pa-post-post, 'di ba? Kasi robotic. Guess. Kasi ganito yung sinasabi ni Torm. Meron kasing pang-replicate ng boses. Buhingi ko for example ng sample na voices ni Torm. Tapos sasubmit mo sa kanila yung mismong avatar ng voice like sa 11 Labs, 'di ba? Pwedeng sumama doon yung boses niya. Galing. Even yung talking head niya. Oo, yun nga. Marami na ngayon Yung Heygen, no? Heygen. Pipio is another one. Is, para sa akin, much better tool than Heygen. Pag ginawa, pag mo siya, pag tawag ito, maganda yun magandang platform yan. Kaso nga lang, pag ginawa siya sa mali, 'di ba? So, ganyan, pag naka-focus ka sa din talaga, kitaan talaga, laking tulong yan pag na-replicate din kasi. Kung nagawa mo ng tama, no? Oo, kung nagawa ng tama. Technicalities na. So, kailangan mo talaga lahat guys lahat pinaghihirapan ha. Yes. Wag muna kayo dumaan dun kagad sa madaling part. Walang shortcut. Walang shortcut talaga no. May nagsasabi nga din na walang easy success. Exactly. 'Di ba? Walang magsasabi sila na tawag nito. Nagsasabi sila na tawag nito. Walang madaling walang madaling success. Pero sa totoo naman, may mabilis na success. Kaso nga lang, pero pag sa sobrang bilis mo, sobra ka ding Hindi sustainable. Yeah. Mabilis ka ding bumagsak. Bang kilala mo yung kilala ko? Ang bilis umangat, pero bilis din bumaba. Kaya pag mabilis yung success mo, kaya kabahan ka na. Diba? Kasi may mga easy success, pero may mga kapalit din yan Kaya much better if it will not stick too long pagka masyadong easy lang Kasi hanggang kahit marami na akong hindi naman gano'n na sobra kalawak yung knowledge ko. Up until now, nagsa-study pa rin ako, nagra-run, nagte-test, nagta-trial and error pa rin ako. Hindi ko masasabi na successful na ako. Kasi parang iba yung datingan pag iba yung sa akin, iba yung definition ng success. Okay. Oo. Diba? Ano ang definition ng success para sa'yo? Sa akin yung success ngayon, parang yung family Kasi tawag nito, nung nangyaring pumunta ako dito, 'di ba? Alam mo niyan, coach. Pumunta ako dito for that specific event. Hindi na ako nakabalik ng Cebu. Why? Nandahil sa grind, ganon. And then, na-realize ko, kumikita ako ng malaki.
humawa ko ng pera ng ganito. Pero parang iba yung feeling na wala yung mama ko, wala yung family ko, wala yung kapatid ko. Parang hindi ko pa rin... OFW no? Parang hindi ko feel na success na ba or nakuha ko na ba. Pag nandun ka sa kasama mo siya, nasa comfort zone ka, parang ini-imagine mo yung nangyari sa'yo ngayon, yun yung ma-define mo na successful ka na. Pero pag nasa part ka na niyan at merong nawala sa'yo na yan yung ginawa mong risk, parang mafe-feel mo na hindi pa pala, parang may kulang pa rin, incomplete. Ganon. Kaya yung definition ko ng success, parang yung family, hindi wala sa wealth, wala sa parang yun, family din talaga. Wala sa bank account mo. Wala. Success Wala sa digit na kinikita, kahit may placard ka pa dyan. Diba? Pag feel mo naman na incomplete ka, hindi ka pa rin, you're not successful pa rin. Yung purpose kasi nawawala. Oo, yung pinaka-tama, yung word na purpose. Hilingin mo na lang na, pwede ba yung success na walang kapalit na risk, ganun? Pero di pwede eh. Pwede. Di ba? Kailangan may sacrifice. Oo, kailangan ka mag-sacrifice talaga. Ano ang sacrifice for you? Ang biggest sacrifice. Yung biggest sacrifice ko talaga, yung kasi ako talaga, tawag nito, nung bata pa ako, palagi ako sa family ko. Sila yung parang ko talaga. Sandigan, lahat talaga ng bagay ko, nung mga, nagsa-start pa lang ako lahat. Pero nung dumating yung time na parang nagmamatured ako, sabi ko na kailangan ko mabot. Parang, sige, i-risk ko to. Isa-sacrifice ko yung pag-comfort ng mama ko, diba? Yung parang, hanapin mo yung comfort ng mother and father mo, ng family mo. Ngayon, parang, tawag nito, lumabas ako sa comfort zone ko. Sinacrifice ko yun para lang marating ko kung saan ako ngayon.